high blood. Let's go! Hi mga guys, it's Roddy Vlogs and welcome again to another mini vlog. Magluluto nga tayo again and again ang ulam ngayong araw na ito. Ang sinabi ni Mother ay magluto tayo ng piniritong isda. Hindi ko alam anong klaseng isda ito, so pinirito na natin. Then maghihiwa tayo ng mga ingredients para doon sa ating sinabawang isda. Naisip ko magsabaw tayo dahil medyo may sipon-sipon yata si Mama. Kaya naman magsabaw-sabaw sila, yung maasim-asim, kaya ang gagawin natin sinigang na isda. So pinapare natin mga requirements, yung mga ingredients, and then gigisayin natin. Again, natuwa na ako kakagisa ng mga ganito kasi lumalabas talaga mga flavor kapag gigisahin muna ang mga ito. Nilagyan ko nga yan ng ginger para mas kumatas doon sa ating sabaw mamaya at medyo maging minty at maging maganda kapag nilulunok na ang mga sabaw na ito. Then silipin natin yung isda. Ayan na siya. Again, pag napiprito tayo na isda, huwag natin siyang madaliin. Hindi minamadali ang mga bagay-bagay para hindi siya nagdudurog-durog. And then, silipin na natin ang ating sabaw. Ganyan ako mag-amoy ng sabaw, guys. And then, lagay na natin yung iba pang mga requirements. Tarap ingredients. Lagay natin isda. Medyo igisa lang natin ng onti. Onti lang. And then, lagay na natin yung hot water para mas malinamnam ang ating sabaw. And then, lagay natin ng onting asin. Ayan, na onti lang. Kasi hindi naman pwede maraming asin sa kanila. Then, ayan, piniprito natin. Kuha tayo ng tissue sa may pinggan. And then, hanguin na natin ang ating isda. And set aside. And then, hiwain na natin ang mga gulay na gagamitin natin sa ating mga pasabaw. At yung mga gulay na mga available sa ref natin. Kung anong gulay meron kayo, pwede nyo nang gamitin yan. Kung ano man. Then, ilagay natin sa tubig para hindi masira. And then, silipin natin yung ating pasabaw. Lagyan natin ang pang-asim para mas malinamnam at dagdagan natin ng sabaw. Wala pa pala yung pang-asim. Ayan ay pang-asim. Nilagay ko lang yung mga okra ganyan para mas maging malapot na yung sabaw. And then later, try natin, tikman natin kung masarap. Kapag masarap na, ilagay na natin yung natitirang gulay. And then that's it. Kain na tayo ng ating lunch. Let's go. Kuha na ng pinggan doon. Kain na tayo. Let's go! Pakatapos, sinayos ko na itong mga nilaban natin ng mga hortina. Palitan na natin yung hortina dito dahil tapos na ang Christmas season. Pero I've decided na huwag na namang galawin for the second year ang ating Christmas tree dahil alam mo naman, 10 months na lang Pasko na. Wala namang gumagamit ito sa layaan yan na yan dyan. Papalitan ko lang yung mga hortina kasi kailangan ko yung mas maliwanag na mga hortina, yung papasok ang ilaw, ang hangin ay papasok, alam niyo na yun. And then sa likod naman ng ating bahay, dito naman ay naglalaba tayo ngayong araw na ito. Nilalaban ko mga damit ni Papa, mga damit ko. Yung damit ni Mama hindi nilalaban kasi trip niyang maglaban ng sarili niya. So bahala siya. So lalaban ko na lang ito mga ito dahil araw ito ay ng ating free time. And then later on ay tinawag tayo ni Papa dahil masama daw kanya pakiramdam. Binipit ko siya 150/80 kaya naman minasahe ko siya. Pag ma-high blood ang isang tao ay dapat paupo ang kanyang posisyon nang sa ganun mag-flow ng maayos ang blood. Kapag naman low blood itaas ang paa dahil ang mga blood ay naisakap sa lower part ng body. Kagandahan nga dito kay Papa ay pag relax ko siya ng ganyan, nilalagyan ko ng oil. Itong oil na to ay minix ni Ate Girlie, ni Ate Leslie. Maraming salamat sa inyo. Ito ay mixed ng mga essential oils by Young Living. Again, this is a tinasabi ng no therapeutic claim pero naging effective to. Ito ay mix ng mga essential oils mula nga sa Young Living na naging effective kay Papa. So, minonitor natin ang kanyang BP from 150 naging 140. After ilang minutes ay naging 130 and then after an hour ay naging 110 na. Kagandahan ay talaga effective sa kanya. Ang mga oil-oil na to mahirap kasi nagagamot-gamot. Kaya oil-oil lang tayo. Let's go!